Hello sa inyo mga tol, welcome back po muli sa channel. Ito mga tol, meron pala akong tips sa inyo para hindi agad masira ang inyong karburador. Ano nga ba ang palatandaan kung sira na yung karburador nyo? Una-una mga tol, hard starting. Pinalitan nyo na spark plug, maayos naman yung tune up at valve clearance, nagloloko pa rin, so ibig sabihin karburador. O kaya naman, kung halimbawa wala namang singaw, hindi naman siya loss compression. Kasi mga tol, isa rin sa pinanggagalingan yung pag loss compression yung motor nyo hard starting tapos nagloloko yung andar niya o humahagok. So yun po ang palatandaan na loss compression. Madali na naman po malalaman yun. Tatanggalin nyo lang yung spark plug nyo, tapos yung butas na pinagtanggalan ng spark plug tatakpan nyo ng kamay tapos papadyakan nyo. Kapag wala siyang pressure, ibig sabihin loss compression yan. So ang resulta nun kapag loss compression, hindi siya aandar. Kung aandar naman ay hard starting o kaya pupugak-pugak. So ganun po mga tol. So balik tayo sa karburador. Tips ko mga tol para hindi agad masira yung karburador. So halimbawa kapag nagpapa-tune up kayo, huwag nyo munang ipapagalaw yung karburador nyo kung wala namang problema. Halimbawa okay naman yung andar niya, okay naman yung tawag nito yung hindi naman siya hard starting at binira mo wala naman delay, so ibig sabihin okay yung karburador mo. Kumbaga halimbawa kung magpapa-tune up ka, makalansing, so valve clearance lang yung ipapagalaw yung mga tol. Ngayon, ano nga ba ang karaniwan na nasisira sa ating karburador? Una-una mga tol, ang nasisira unang-una sa karburador natin ay itong kanyang air mixture. Ayan, yan po unang-unang nasisira. Itong air mixture na to, may bilang po ito mga tol. Hindi po ito basta-basta na ginagalaw. May bilang po ito. Sabi naman ng iba, ang pagtutono daw ay hindi naman daw kailangan na may bilang. Sabi daw nila, papaandarin mo muna, tapos isasara mo to ng husto. Pag sinara mo ng husto, saka mo siya luluwagan, tapos hahanapin mo yung pinakapinong minor. Okay naman po yun, pero alam ko pag ganun ginagawa ko mga tol, alam ko binibilang pa rin yun. Kaya nga yung iba hindi po pwede yung hula-hula lang, kailangan talaga meron siyang bilang. Ayon nga sa manual niya ay may bilang talaga to. Sa manual kasi nito mga tol, sa halimbawa lahat kasi ng motor natin may manual yan. Pag bibili ka sa kasa, meron pong manual yan at nakalagay po ron yung bilang ng inyong air mixture. Yan. Ito po yung hangin mga tol. So hindi ko natatanggalin. Ito po yung unang-una nasisira sa ating karburador. Yan. Pangalawa naman mga tol ay ang kanyang ito ang piston. Nasisira din to mga tol. Nagkakaroon siya ng gas-gas, singaw. So pag nasira to, may delay. Pag binira mo may delay siya. Akala mo gumaganon siya. So may delay po kapag ito ang nasira. May kita nyo yan, meron siyang gas-gas dito. Tapos ang pangalawa namang nasisira sa kanya, itong choke. Ano nga ba itong choke mga tol? Ito kasi yung choke na kapag hard starting yung motor nyo, itataas nyo lang to. Kumbaga halimbawa hard starting, itataas nyo lang ganyan para humigop siya ng hangin papuntang pinaka-support to hihigop ng hangin papuntang makina para mabilis mo mandar. Pinaka-open. Pag ginanon mo, open na siya Pag ginanya mo, sarado. Ayun may kita nyo yan Ayun mo kung may kita rito. Ayun pag inangat mo yan, pag binuksan mo, sarado. Ayun. Ayan. Pag inangat mo, open na. Pasok na talaga yung hangin niya. Pero pag sinara mo, so hindi siya. Kaya nga pag hard starting, inaangat to para mabilis ang pasok ng gasolina. So ganun mga tol. Tapos andito yung hangin. Ngayon, ang nasisira pa rito mga tol, itong kanyang tawag nito. So muna, pakita ko lang sa inyo. So, ang linis ng loob. Yan.
Kapag barado po yung motor natin, halimbawa humahagong kapag binibirit, ang posibilidad po na may bara o dumi, ito po. Ito ang kanyang slow jet. Yan. Slow jet po tawag dito mga tol. Yan. Pakita ko lang sa inyo. Ganito po magtanggal. Ito po ang kanyang slow jet. Ito po yung binubugahan ng hangin kapag may barado. Dito po buwabara yung mga rumi. Napakanipis po ng butas na ito. Para lang siyang, akala mo yung buhok lang. Ayan o. Yan. Kumbaga ito barado na rin eh. Yan. Ito po. Kapag halimbawa naglilinis kayo ng karburador, ito lang tatanggalin nyo kahit wag na to. Bugahan nyo na lang ng hangin yan. Yan. Yan, bugahan nyo na pati yung dun. Ito po. Ito lang po nagbabara. Bugahan nyo to at bugahan nyo rin to. Yan. Ngayon, ibalik na natin to. Ito naman ang kanyang floater. So itong floater mga tol, kapag halimbawa nakaganyan, kapag napuno na ng gas, ito po yung floater. Kapag halimbawa itong baso-baso natin ay napuno ng gas, ay didiin po to, ganyan didiin. Gaganon siya, tutulak para tanggalin natin. Pakita ko sa inyo. Ayan, tanggalin na. Ito yung pin. Ayan. Yun. Ito yun. Yan. Ito mga tol, ito yung floater na tumutulak doon. Tumutulak dito sa ano natin sa valve float, tumutulak doon kasi may butas yan eh. Yan, kung makikita nyo may butas yan eh, no? Tumutulak kasi to para barahan yung gasolina para hindi mag-overflow. Kapag mag-overflow kasi dito dumadaan mga tol eh. Ito. Ayan, dyan po dumadaan pag nag-overflow. Ayan. Ayan. Kapag nag-overflow naman yung ating karburador, ang possible po na sira niya na ito. Ayan o. Kapag ano po yan, napupurol, ito matalas pa, pwede pa to eh. So hindi pa to nag-overflow. Ayan, pwede pa to. Tanong ng iba, napapalitan ba to? Oo, napapalitan to. May nabibili na ito na repair kit, kompleto na. Kasama na to. At itong pinakabahay niya, yan. Itong pinakabahay, papalitan nyo rin yan. Kasi may iba kasi na, ito lang yung pinapalitan, pero nag-overflow pa rin. Kaya kailangan, palitan mo rin siya, ito yung pinakabahay. So, ang pagtanggal niyan, ito, luwagan mo lang yan, mababaklas mo na yan, pati yung pinakabahay-bahay niya. So, ganun lang, napakasimple lang talaga mga tol. Tandaan nyo lang lagi, ingatan nyo lang to. Minsan kasi kapag binaklas nyo tong air mixture, hindi nyo na may babalik. Kaya nga yung iba, ginagawa ng iba, nilalagarin nila para may ibalik. So, ganun lang mga tol. Halimbawa, kung wala namang problema yung karburador nyo, huwag nyo na ipagalaw. Pero kung may problema, syempre, dalhin nyo sa trusted mechanic at marunong talaga. Hindi yung pinagpa-practicean lang yung karburador nyo. Napakasakit po nito sa ulo. Tandaan nyo talaga lagi. Kapag nagloloko yung minor, yung andar, unang-una nyo i-check yung compression ng inyong motor. Tapos isunod nyo na tong karburador. Tapos spark plug. So ganun lang mga tol. Ayan. Tapos ibabalik nyo lang tong ganyan lang pag tamang pagbalik. Yan. Tapos itong kanyang, ito lang tamang pagbalik niyan eh. Ayan. Ipasok nyo lang yan. Ayan. Hindi pwedeng hindi pwedeng magkabalik na dyan. Hindi pwedeng gano'n Kailangan nakatihaya siya, ganyan. Tapos ilalagay nyo lang dyan. Ganyan. Tapos tapos ilalagay nyo itong pin. So ganyan lang, ilalagay nyo lang yung pin, ganyan lang.
paglagay nyo ng pin, naibalik nyo na, okay na. Saka nyo na lang saka nyo natatakpan. Tandaan nyo lang ito. Ayan, dito yan, sa kabila yan. Kasi kapag nagkabaliktad yan, hindi naman papasok yan eh. Haharang siya eh. Kaya kailangan ganito. So ayan, okay na. Tapos balik nyo lang yung tornilyo. Ganun lang po, simple mga tol. Itong mga tol, sira na to eh. Kumbaga, wala na, sira na talaga siya. So ganoon lang mga tol, sana nagkaroon kayo ng kaunting idea patungkol ito sa karburador na laging tandaan, huwag nating basta-basta ipagawa ang ating motor kung wala namang problema ang karburador. So ganoon lang mga tol, maraming salamat. Thanks for watching.